Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maghukay ng kabukiran, dyan mahuhusay ang mga sundalo ng North Korea na hiningi ni Vladimir Putin mula kay Kim Jong-un. Wala silang kasanayan sa totoong pakikipaglaban at bigla na lamang dinala sa Russia nang hindi man lamang dumaan sa mas maayos na pagsasanay. Ang plano ay pagpanggapin ng mga ito ng mga Russian soldiers mula sa Siberia. Binihisa ng mga uniforme ng Russian soldiers at tinuruan ng nasa 100 mga Russian military term upang kahit paano ay hindi sila maligaw. Pero ang planong ito ni Vladimir Putin na magkaroon ng kaagapay ang kanyang puwersa sa battlefield, wala pa man sa kalagitnaan ay tila pumapalya na. At ang mas malalang kinakaharap ngayon, partikular na ng dalawang leader ng mga bansa, ay ang pagtalikod ng mga North Korean soldiers sa mismong leader nila na si Kim Jong-un. Ang mga North Korean soldiers na ito ay sa isang kumakampi sa Ukraine nang hindi man lamang nakapagpapaputok ng baril para sa Russia. Ito na nga ba ang huling pagkakamaling magagawa ni Vladimir Putin bago man ang kanyang tuluyang pagbagsak? At sa simulat sa pool pa lamang, bakit nga ba isinasakripisyo ng North Korea ang kanyang mga sundalo at integridad ng kanilang bansa para sa Russia? Ano nga bang meron sa dalawang bansang ito? Ayon sa isang ulat, ang NATO Alliance ay nagbigay na ng nasa $240 billion bilang aid o tulong nila sa bansang Ukraine mula na magsimula ang kaguluhan mula Pebrero ng taong 2022 hanggang noong Agosto ng kasalukuyang taon. At ang halagang ito hinati sa dalawang bahagi. Kalahati para sa direct economic aid habang ang kalahati ay para sa mga armas, kagamitan at pagsasanay sa mga tropa ng Ukraine. Sa katunayan, ang halaga ng perang nagastos na ng NATO para sa Ukraine ay katumbas na ng military budget ng Russia sa nakalipas na 3 taon. Hindi naman binigo ng Ukraine ng NATO dahil nagbunga ng magandang epekto ang kanilang naging pagtulong sa bansa. Noong kalagitnaan nitong taon, hindi nagawa ng Russia na makaabante pa sa Ukraine. Noong inatake din nila ang Ukraine sa Kharkiv region, noong summer, nasa humigit kumulang 70,000 mga sundalo ng Russia ang namatay sa loob lamang ng halos 2 buwan. Ang pinagmamalaking T-40 na armata tank ng Russia ay hindi naging sapat upang talunin ang mga modernong drone na meron ng Ukraine. Pero may tuturing na malaking pahay ng nabuksan sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa ay noong Agosto nitong taon na kung saan naglunsad ng opensiba ang Ukraine sa kauna-unahang pagkakataon. Nasa 100 sundalo lamang noon ng Ukraine ang tumawid sa Russia border sa Kursk region at doon ay nagawa nilang magsimulang umukupa ng mga teritoryo. Pero hindi sila basta hinayaan ang puwersa ng Russia, ngunit dahil sa hindi noon inakala ng Russia na makakayang makatawid doon ng Ukraine, hindi nila napaghanda ng biglang pagpasok ng puwersa ng kanilang kalaban. Nagawa ng Ukraine na makapasok sa Kursk region na hindi man lamang gumagamit ng mga armas na mula sa West o sa Amerika. Malaking kahiyan ito para kay Putin dahil hindi sila agad na nakaresponde at wala silang nagawa. Dahil dito, tila mas lalong nanggigil ang Russia at ang kanilang paraan upang muli na naman silang maging dominante ay ang kumuha ng mga sundalo sa ibang bansa at dito na nga pumasok ang mga sundalo ni Kim Jong-un mula sa North Korea. Pero bakit nga ba isinabak ang mga sundalo ng North Korea na wala man lamang alam tungkol sa giyera? Bakit hindi nagpasok ang Russia ng iba pang mga sundalo nila na napakarami naman sa kanilang bansa ang nagnanais na maging sundalo? Lalo na at meron ng kanilang bansa ng mandatory service systems na maaaring makapag-train ng nasa mahigit 100,000 sundalo sa loob lamang ng 6 na buwan. Bukod kasi sa nagtitipid si Vladimir Putin, isa pa sa dahilan niya kaya hindi siya makapagpalabas ng mga bago niyang sundalo mula mismo sa kanyang bansa ay nasasaad sa kanilang mismong batas. Dahil sa naging laban noon nila sa Afghanistan noong mga dekada 80 na umabot ng 1 dekada, nasa 2 milyong mga sundalo nila ang nasawi kabilang ang mga conscripts. Dahil doon, nagpatupad sila ng batas na hindi na sila gagamit ng mga conscripts o yung mga tauhan nila mula sa mandatory military service bilang mga frontliners. Gagawin lamang ang mga ito bilang mga pangdepensa. Dahil na din dito,
Hindi na sila nag-aksepa ng oras at panahon na mag-train pa ng mga conscripts dahil naisip nilang hindi din naman nila mapakikinabangan ng mga ito. Kaya wala silang magagawa ngayon kundi ang umasa sa mga sundalo mula sa ibang bansa. Sa ngayon, bukod sa mga sundalo ng North Korea, katulong na din ng Russia ang mga sundalo at mercenaries mula sa bansang China, Yemen, Nepal at India. Pero bumalik muna tayo sa mga North Koreans at alamin kung paano nilang tinalikuran ang kanilang leader na si Kim Jong-un para sa Ukraine. Ayon sa isang ulat mula sa isang Ukrainian broadcasting company, 18 mga sundalo ng North Korea ang basta na lamang iniwan ng kanilang mga posisyon sa Kursk. Maaaring dahil na din sa takot nila at sa hindi pagkahanda ng mga ito na sumabak sa totoong labanan. Ayon sa lumabas pang ulat, ang mga North Korean soldiers umano na tila bumaligtad sa kanilang bansa ay tumatakas sa pamamagitan ng pagtawid lamang sa mga borders ng Russia at China. Ang mga maituturing na taksil ng North Korea at gulong-gulo sa mga nangyayari ay walang ibang pinupuntahan kundi sa Ukraine. Sa bansang ito na noong una ay tinuturing na ng kalaban, kalaunan pala ay sila pang sasalo sa kanila lalo na kung gulong-gulo na sila at hindi na alam ang kanilang mga gagawin. Ayon sa mga tala, nasa 1,200 mga sundalo ng Russia ang namamatay sa kada isang araw lamang. Kaya ang bilang ng mga North Korean soldiers na nakadeploy sa Kursk region ay parang wala ding magiging bilang dahil agad din na maubos sa mga ito sa loob lamang ng ilang linggo. Kaya naman marami sa mga North Korean soldiers ngayon ang nakakaisip na kumampi sa mga Ukrainian soldiers upang isalba ang kanilang buhay. Maaaring mapalitan ng mga sundalo ng North Korea ang mga namatay at mga sugatang sundalo ng Ukraine at siguradong magiging advantage ito ng Ukraine dahil maaaring gamitin nila ang mga sundalo ni Kim Jong-un laban sa mga kalahi nila sa Russia. Dahil sa hindi nagkakaintindihan ng mga North Korean at Russian soldiers, ang mga sundalong lumipat sa Ukraine ay maaaring kausapin ng mga nalalabi pang mga sundalong kalahi nila na sumama na sa kanila at iwanan na ang panig ni Vladimir Putin. Malaking bangungot ito para sa puwersa ng Russia dahil ang mga sundalong inarmasan nila at inaasahang magiging mga bagong kakampi ay sila din palang magiging kalaban nila sa hinaharap. Bunga pa rin ito. Mapapaisip din ng Russia na ang mga sundalo ng North Korea na noong una ay kakampi nila ay hindi pala nila totoong maasahan sa oras ng kagipitan. Magbubunga din ito ng malaking damage sa relasyon naman ng North Korea at Russia na ang magiging resulta nito ay talaga namang kagimbal-gimbal para sa dalawang bansa. Imbes na makatipid si Vladimir Putin ay lalo pa itong napagastos dahil mawawalang saysay ang kanyang inilabas na pera upang mailipad ang mga sundalo ng North Korea patungo sa kanilang bansa. Mawawala ng saysay ang dialogo nila ni Kim Jong-un at ang mas malala pa ay malaking kahihiyan nito sa buong mundo bilang kilala ang Russia na ang nais ay umayon ng lahat sa kanilang mga plano. Ang mga sundalo ng North Korea na tumalikod sa Russia ay maaaring maging miyembro ng Ukrainian International Legion, dagdag puwersa para sa Ukraine. Hindi na din makakagaranti ang Russia na ang mga susunod na sundalo mula sa North Korea pa din na ipapadala sa kanilang bansa ay hindi maging kagaya ng mga nauna na. Subalit sa isang lumabas na video sa internet, imbes na at nakihina mga sundalo ng North Korea ang mga sundalo ng Ukraine ay makikitang nagpapaturo ang mga ito kung paanong gamitin ang kanilang mga armas at kung paanong magsalita ng Russian. Makikita sa video na kaswal lamang at parang walang nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Это только начало, там еще дальше. Makikita sa video ang mga sundalo ng North Korea na mukhang mga inosente habang sila ay nagpapaturo ng salitang Russian sa mga sundalo mismo ng Ukraine. Makikita din na nagpapaturo ang mga North Korean soldiers kung paanong gamitin ang mga armas ni Vladimir Putin. Ayon sa mga sundalo ng Ukraine, wala umunong ideya sa kung ano ang pinapasok ng mga sundalo ng North Korea. At nahahalata din nila kahit pa hindi nila napapanood ang naturang video na wala talagang kakayahan ng mga North Korean soldiers upang sumabak sa totoong labanan. Sa totoo lang, ayon sa mga sundalo ng Ukraine, hindi umano talaga sila natatakot sa mga sundalo ng North Korea. Ang kinatatakutan lamang umano nila ay ang bilang ng mga sundalong idineploy ni Vladimir Putin sa Ukraine dahil umano sa pagkasakim ni Vladimir Putin na maipanalo ang kanyang laban. Gumamit siya ng mga taong hindi naman niya pag-aari at lalong wala namang dahilan upang makipagdigma laban sa Ukraine.
Nagawang magpahamak ng mga inosenteng tao ni Vladimir Putin para lamang manalo sa laban na ito sa Ukraine. Mga tao na hindi man lamang alam kung paanong gamitin ang kanilang armas, hindi naintindihan ang salita ng kanilang mga kakampi at kung anong klase ng giyera ang kanilang kahaharapin.